dumako na tayo sa usaping politika ho, mga bossing. Ibabalik ko lang to kasi ang tahimik ko ni Escudero ngayon. Hindi ho natin naririnig masyado si Escudero. Minsan napapaisip ho ako. No, napapaisip ho ako kung si Escudero ba nasa Pilipinas pa o wala na. 'Di ba? Si Escudero ba senador pa o hindi na? O nauna nang nagtago kay Bato de la Rosa. Kung maalala nyo po, naglabas ng SALN si Boss Escudero. 'Di ba? Ang sabi nga 18.8 million lang ang SALN ni Boss Escudero. Kung ma-realize ko, ako maiisip ko, pag kinolekta ko lahat, sabi ko, grabe naman. Mas mayaman pala ako kay Francis Chis Escudero. Kung siya may 18.8 million, ako, nagising nga lang ho ako, mga kababayan. Nung nagising ako, ayun, nawala yung 20 million ko. Panaginip lang pala yun sa akin. Pero hindi makatotohanan kasi yung 18.8 million eh. Tapos ang regalo kay Heart Evangelista, 57 million na parayba na singseng na matatagpuan lang po sa Brazil. 'Di ba? Sabi ni Neng Gigi, wala din yata sa Senado yan. Absent din palagi yan. Double betrayal. Sabi dito, hits Escuderos over 142 budget insertion. Baka nakakalimutan na po kasi natin. Kaya po tayo naman nagpapaalala lang at muli nating ipinapakita. At itong si Francis Chis Escudero, kung matatandaan nyo ho, mga boss chipamo sir, tumayo to doon sa podium ng Senado. At nagsabi siya na ano daw, ang sinabi niya, si Martin Romualdez ang pinaka-mastermind ng lahat ng ito. Tapos alam niyo po kung sino ang audience? Si BP Sara. Siguro nag-audition para tatayong vice-presidente ni Inday Sara Duterte para sa 2028 election. Ay tingin ko ho, mga kababayan, medyo kung dati ho, bago lumabas yung mga insertion, bago maging totally maka-DDS na si Chis Escudero, kung dati ho, mga kababayan, ay may laban-laban no? Ako nga sabi ko, baka siguro ang susunod na na presidente dyan, baka si Chis Escudero na. Ganun tayo dati, di ba? Madaming umahanga dito sa mamang ito. Kaya lang, nung nagsilabasan na yung 142 billion na insertion, etc., yung nasabit na yung pangalan doon sa small committee, yung 4 daw sila, Martin Romualdez, Grace po, si Saldico, tapos si Martin hindi uma-attend doon sa mga meeting. Si Grace po bawal namang umattend. So dalawa lang sila ni Saldico ang nag-uusap about diyan sa mga ganyan. Medyo bumagsak na ho Kaya tingin ko kahit na po yung tawag na audition ni Chis Escudero sa vice-presidente, baka hindi din po kunin ng vice-presidente para tumayo na siya ang mag-vice-presidente sa 2028 election. Di po ba? Wala bumagsak si Chis Escudero. Ang laki ho ng binaba, mga kababayan. Lalo na ngayon. Hindi niya naman sinasagot yung mga ganyan na insertion. Ang ginagawa niya lang, nagtuturo lang ho siya. Itinuturo niya si Martin Romualdez na hanggang ngayon po wala silang naipapakitang ebidensya. No, at saka ito pa ang dagdag pa dyan, mga bossing. Ang pinakamalaking impact siguro kay Chis Escudero, yung inarchive nila, yung pinaikot-ikot nila, yung impeachment ng vice-presidente. Ako ho naniniwala kahit po sa mga kakamping dati, kahit po sa mga government supporters, ako ho naniniwala na may mga boboto doon sa mga partido na yun o doon sa mga side na yun kay Chis Escudero. Dati ho bago pa lang impeachment. Pero ngayon ho, mga kababayan, simula nung pinaikot-ikot nila yung impeachment hanggang sa inarchive na lang po, nawalan ng gana ang taong bayan kay Chis Escudero. Di ba? Tama ako. Sabi sa inyo gusto nyo dati si Chis Escudero tingnan nyo, sabi ni Ma'am Neng Gigi, gusto niya si Escudero. Ako ever since ayoko kay Chis. Ay, mali. Ayaw pala. Dati pa. Tama ang hilatis ko sa pagkatao niya. Hindi matinong politiko na magkamali ako. Kala ko gusto mo si Chis. Di ba? Ngayon etong taon na to,
yung palaging bukang bibig nila Sara Duterte, nila Chis Escudero, na ito daw ho yung mastermind. At nalulungkot nga ho yung pinsan, mga bossing. No, nalulungkot yung pinsan. Bakit to? Kasi bakit daw hindi kasama si Martin Romualdez? Bakit daw hindi daw kasama si Martin Romualdez doon sa mga kakasuhan? Mamaya sunod nating topic 'yun. Mga boss, hanggang ngayon wala silang maipakitang ebidensya dito. Meron isa, no? Yung biglaang witness ni Marcoleta. Nasaan na ba 'yun, Marcoleta? Anak ng pitong kuba naman, oh. Ilalabas-labas niya tapos pagtatago-taguin. Di po ba, ano ang balak nyo, ano ang gusto nyo sa mamamayang Pilipino? Basta sinabi ni Gutesa na ito, yung kanyang salaysay. Okay na yun, tapos na yun. Di naman pwede yun. Nagagalit pa yata si Marcoleta kasi kinukura sa examen si Gutesa. Di ba, Chi? At si Chaycher nandyan. Manong Chabit Singhot. Nagagalit pa ho ata, mga kababayan, si Marcoleta kasi nga bakit daw tinatadtad ng tanong si Gutesa doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Anak ng tokwa naman yan. Ano gusto mo dyan, Marcoleta? Biglang upo? Tapos yun na? Tapos mapatunayan pa, sabi ng RTC, Marcoleta, yung notaryo ni Gutesa, peke. Aray. Tapos yung salaysay ni Gutesa, ayaw pagtiwalaan ng mamamayang Pilipino. Biruin mo, sabihin mo naman, 46 na maleta na merong 48 million kada maleta. Bibilangin mano-mano? Di ba? Mano-mano? Dami ho nun. Sa 1 milyon nga ho kapag binilang mo ng mano-mano, i-recount mo lang, sisiguraduhin mo na 1 milyon yon. Kukulangin ka ng 20 minutos ho eh. Di ba? So, yung taong bayan, hindi ho naniniwala sa kanila. Ang dami pong sablay doon sa salaysay ni Gutesa. Idagdag mo pa daw yung paragraph 20 na pagko-coach ni Marcoleta. Idagdag mo pa yung pinapatawag, hinahanap si Gutesa doon sa Department of Justice. Marcoleta, bakit hindi sumipot? Natatakot siguro? Ano po? Kabado siguro? Kasi naman, yun nga lang pong doon sa mismong Senate Blue Ribbon Committee, di ba, Boy Labo? Nahihiwagaan ako kay Marcoleta, bakit siya ganyan? Yun pa nga lang pong sa Senate Blue Ribbon Committee, mga bossing eh. Hirap na, babasahin na lang yung script. Hirap na hirap pa po. Yun pa kaya na